Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa nangyayari ngayon mga kabunyog, mayroon tayong napapansin. Binasa ko yung yung redacted na announcement ng ICC tungkol sa desisyon nito. Binanggit doon ang criminal responsibility ni Duterte. Tapos may portion doon na sinabi, mga co-perpetrators. Ang pinangalanan na co-perpetrators, yung 8 pa rin. 8. Nangunguna doon si Bato de la Rosa, pumapangalawa si Danao, pumapangatlo si Bongo. Tapos syempre yung iba, si Casculan, si Vitaliano Aguirre, yun yung mga pinangalanan. Si Albayalde, pero ang nangungunang tatlo si Duterte, si Bato de la Rosa, si Danao at saka si Bongo. Kaya sa mga co-perpetrators, pinangalanan si Bato, si Danao, si Bongo. Nakita ko yung pangalan nilang tatlo. Actually, 8. Pero sa order, pagkasunod-sunod, nangunguna si Bato, sumusunod si Bongo. Doon sa desisyon sa confirmation of charges. So ngayon, sa tingin ko dito mga kabunyog, lalabas na ang talagang arrest warrant kay Bato at kay Bongo. Bakit? Unang-una, yung issue ng jurisdiction na-resolve na. Na-desisyon na yung issue ng jurisdiction. Pangalawa, itong mga charges kay Digong na-confirm na. Confirm. Ay itong sila Bato, mga co-perpetrators sa si Bongo Ay kung si Duterte nga, confirmed na yung charges sa kanya, ay ibig sabihin, yung mga kasamahan niyang co-perpetrators, tuloy na rin yan. Hindi naman magagawa yung mga krimen na yon. Actually, dinitalye din doon sa binasa ko, ano yung papel ni Bato, ano yung papel ni Bongo, ano yung papel ni Danao, lahat ng papel nila, sinabi naman doon. Ano ang kanilang participation? 2 yun Mayoral period. Ibig sabihin, nung panahong mayor pa lang si Duterte, yung mga pagpatay sa Davao, yung Davao Death Squads. Involved dun si Bongo, involved din si Bato. Kasi may chief of police si Bato, tapos alalay na ni Duterte si Bongo. Kaya nga, pagdating dun sa mga pagpatay sa Davao, involved si Duterte, involved si Bato, involved si Bongo. Pagdating na naman doon sa presidential period, presidente na si Duterte, involved na naman si Duterte, involved na naman si Bato, kasi chief ng police ng PNP si Bato Tapos, alalay pa rin ni Duterte si Bongo. Kaya si Bongo, kala niya ligtas siya dahil alalay lang siya. Di ba ang pakita ni Bongo, wala naman akong alam diyan sa mga pagpatay na yan. Hindi naman ako part ng PNP. Hindi rin ako part ng PIDEA. Alalay lang ako ng presidente. Alalay niya lang ako. Oo, alalay. Pero sino ang tagahatid ng mga order ng presidente? Sino ang tagapagpadala ng mga rewards? Di ba? Si Bongo yun. Kaya ito, mga kabunyog, malamang lalabas na rin yung mga arrest warrants dito. Kaya si Bongo ay si Bato hanggang ngayon nagtatago pa rin. Kasi na ito confirmed na yung mga charges kay Duterte. Yung issue ng jurisdiction na desisyon na rin, resolved na. O ano nang kasunod niyan? Nakakulong na si Duterte, magta-trial na. Paano yung iba? Paano yung iba? Co-perpetrators yun Ang nakalagay doon, co-perpetrators, 8. At sinabi doon na hindi naman magagawa ni Duterte ang criminal responsibility niya kung wala itong mga taong ito. Ganun kalinaw ang statement Hindi magagawa ni Duterte na siya lang. Itong mga ito ay mga naging katulong niya sa pagpapatupad ng drug war. Nandyan na, si pinangalanan na ngayon. Kaya ang susunod na dyan, sa susunod na dyan mga kabunyog, sila Bato na at sila Bongo yan. Sila Bato at sila Bongo na yan. Ngayon, ang mga DDS, nagrarally doon sa Korte Suprema. Halos linggo-linggo, araw-araw, nagrarally doon sa Korte Suprema Yung maisog, yung mga bring him home. Nandun minsan si
Nandun minsan si Robin Hood Padilla, bring him home, bring him home. Ganun yung panawagan nila. Ang problema, ano naman ang magagawa ng Korte Suprema ng Pilipinas? Bakit naman sila magrarally doon sa Korte Suprema? Kaya bang pauwiin ang Korte Suprema? Kaya bang pabalikin ng Korte Suprema ng Pilipinas si Duterte? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ang Korte Suprema ng Pilipinas, walang jurisdiction sa Korte Suprema ng diyan sa ICC. Kahit nga gobyerno ng Pilipinas, hindi naman pwedeng hilingin sa ICC na pauwiin dito. International Criminal Court yan. Kahit pa manalong presidente si Sara sa 2028, sabihin pa, hindi kayang pauwiin ni Sara. Ano na yan? Tanggapin na nila. Dapat itong mga DDS, tanggapin na nila. Wala na. Denied na yung interim release. Wala na. Yung mga drama ni Kaufman na unfit to stand trial, wala na. Yung jurisdictional challenge, wala na. Yung confirmation of charges hearing, wala na. So ano ang dapat na gawin nila? Tanggapin na ang katotohanan. Diba? Tanggapin na nila ang katotohanan. Wala na talaga yan si Duterte. Ang makakapalaya na lang kay Duterte kung manalo sa kaso. Diba? Actually, si Duterte nga, malamang tanggap na talaga ni Duterte posibleng doon na siya mamatay. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hayaan natin yung mga DDS, karapatan naman nila yan. Kaya lang, may mga paperma pa sila, mga bring him home. Wala na. Yan na yung ang malinaw dito, akala kasi nila Digong Duterte, hindi siya mapapanagot eh. Kahit si Bato de la Rosa, kahit si Bongo, ang paniniwala nila, hindi sila mapapanagot. Dahil ang akala nila Panelo, akala nila Media Aldia, akala nila Harry Roque, nila Martin Delgra, ang galing nila. Nung kinasuhan si Duterte sa ICC, ang move nila, nag-withdraw sila. Okay, nag-withdraw. Di paniwalang-paniwala na sila na dahil nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, wala nang jurisdiction yan sa Pilipinas. Wala. Ano yan? Diyan sila nagkakamali. Diyan sila nagkakamali. Ang linaw-linaw naman kasi, nakalagay naman doon sa Rome Statute eh. Ang nakalagay doon, may jurisdiction pa rin ang International Criminal Court sa mga bansa na naging member. Kung may nakomit na krimen doon sa bansa na yun na naging member, yung mga krimen na nangyari nung panahong member pa, may jurisdiction ng ICC dyan. Kaya ang pinag-uusapan ditong mga patayan, 2011 to 2019. Kasi ng mga panahon na yan, member tayo ng ICC. Yan yun. Ang dali lang naman intindihin nun. Kaya lang, pinapaniwala ng mga DDS yung sarili nila na walang jurisdiction ng ICC. Ano ngayon ang nangyari? Tapos ang akala ni Duterte, wala. Hindi siya kayang i-turn over sa ICC. Sino namang mag-aaresto sa kanya? May pulis bang maglalakas loob na arestuhin siya? May lakas loob ba ang administrasyon ni Marcos na arestuhin siya? Dati siyang presidente, ang dami niyang supporters. Vice President ang anak niya. Diyan sila nagkamali. Masyado nilang na-exaggerate yung kanilang kakayahan, yung kanilang strength. Hindi eh. God works in mysterious ways. Ang iniisip nila, paano aarestuhin si Duterte sa Davao? Magkakalintikan bago siya maaresto. Ay pumunta siya ng Hong Kong. Pagbaba niya ng NAIA, hindi na siya nakalabas ng NAIA. Yung mga supporters niya, hindi na rin nakapasok. Pati nga si Bongo, pati si Sara, hindi na nakapasok eh. Naka-ready na yung eroplano. Dinala na siya sa ICC. Wala na. Diba? Tapos ngayon na naman, si Sara Duterte, impeachment naman. Ang akala kasi nila, hindi sila mapapanagot. Yan yung akala nila. Akala nila, impunity talaga ang mangyayari. Lahat ng gusto nila, magagawa nila. Yan mga kabunyog. Yan ang At itong si Bato medyo tanggap niya na, hindi siya magpapa-aresto. Ayaw niyang pumunta sa ICC. Kahit ang sinabi niya na gusto niya, kung maaresto man siya, okay na rin kasi makakasama niya si Digong. Pero ang totoo, ayaw niya. Si Bongo,
Naniniwala pa rin si Bongo, hindi naman siguro ako kasama sa aaresto. Ah, oh, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyayari. Kaya ngayon, itong si Bongo, si Bato, delikado na yan. Malamang lalabas na rin ang mga arrest warrants niya. Kasi pinangalanan sila co-perpetrators, pinangalanan. At sinabi talaga dun sa desisyon, confirmed na ang charges kay Duterte, kay Digong. Pero hindi magagawaan niya yan, yung criminal responsibility ni Duterte kung wala itong mga tao na to, pinangalanan niyo. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.